Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Please subscribe my channel. Pahit na rin po ng notification bell, palike and share na rin guys. And pa-comment na rin po kung nagustuhan nyo ang video tutorial na aking ginawa. Guys, ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba kumuha ng PSA, birth certificate, nang hindi na nagpapa-appointment or nagpapa-schedule. So guys, gamit ito guys, gamit yung ating national ID. No need na po na magpa-appointment guys. So guys, sa panahon ngayon guys, kailangan mo po talaga na magpa-appointment sa PSA bago ka makakuha ng PSA birth certificate. Kasi guys, kung pupunta po kayo doon sa site ng kuhaan ng PSA birth certificate, kung pupunta po kayo doon guys at wala po kayong appointment, automatic guys, hindi po kayo papapasukin or hindi po kayo makakakuha ng PSA. So, kailangan nyo po talagang magpa-online appointment or magpa-schedule. Pero guys, this time, ituturo ko po sa inyo kung paano nga ba kayo makakakuha ng PSA birth certificate without scheduling appointment. So guys, panoorin nyo po itong aking video para malaman nyo ang process kung paano nga ba kumuha ng PSA birth certificate without appointment and scheduling. Guys, unang-una po sa lahat, kailangan po meron po kayong national ID. So, ito yun guys. Ito po yung national ID. Pwede pong ganyan lang. Tatanggapin na po nila yan. Or, eto guys, yan. Ayan guys, yung pong sinasabing national ID. Pero guys, hindi pa po ito yung pinakang original talaga. Ito po is yung temporary lang guys. Ito po yung temporary national ID na makukuha natin sa PhilSys pag tayo po ay nagpa-register sa national ID. Guys, kung kayo po ay hindi nagpa-online appointment sa PSA, pumunta lang po kayo doon, magdala po kayo ng temporary national ID and matik na po yun guys, papapasukin po kayo ng guard. Pakita nyo lang po yung inyong national ID or temporary. After nyo po mapakita yan guys, proceed na po kayo sa pagkuha ng form na inyong pipil-upan. So guys, pwede nyo pong gamitin yung national ID na yan na pagkuha po ng death certificate, Senomar, marriage certificate, and PSA birth certificate. Eto guys, yan. Birth certificate application form. Fill upan lang natin yan guys. Fill up lang natin dyan is copy issuance. And dito po sa requesting for, lagay po natin dyan. Lagyan po natin ng check yung copy issuance and requirements or valid government ID issue, representative valid government issue ID of representative signed authorization letter, and valid government issue ID for document owner. So guys, kung hindi sa inyo yung PSA na kukunin nyo, kailangan nyo pong magdala ng authorization letter mula sa taong nagpapakuha sa inyo ng PSA or kanyang valid government issue ID for document owner. And guys, dito po sa birth certificate details, i-fill up nyo na po dyan yung kanya last name, first name, middle name. And yung pong kanyang kasarian, kung siya po ba ay male, lalaki, female, babae. Yung pong date of birth and place of birth, city, municipality, and province. Then, yung pong kanyang father's name, last name, first name, middle name. Then, yung pong kanyang mother's maiden name. Yung last name po, first name and middle name. So, yung pong mother's maiden name, guys, yan po yung apelido ng nanay natin sa pagkadalaga. Then, yung kanyang pong panggitna at yung pong kanyang pangalan. Then, dito po, purpose of your request, claim benefits loan. So, yung nilagay ko po dyan is school requirements. And pwede pong passport travel, employment abroad, others, claim benefits, employment local. Then, yung pong requester details, your name, last name, first name, middle initial. Then, proceed na po kayo guys sa payment.
magbabayad na po kayo guys. So, ang maggastos nyo po is 155. Ayun guys, yung inyong babayaran. 155 pesos. At dito po, ilagay nyo po dyan guys sa, ayan, numbers of copy. So guys, kung kukunin nyo po isang copy lang po, 155 lang po yung babayaran nyo. Pero kung dalawa po yung kukunin nyo, so magkano yun guys? 310. Pero kung yung kukunin nyo guys ay 3 copy, mas triple po yung bayad. Basta kung ilang copy po yung kukunin nyo, another payment na naman po yun guys. Pagkatapos nyo po mag-payment, proceed po kayo sa encoding, i-input na po dun yung inyong information. Yung information po na pinil up nyo dito sa birth certificate application form. And after po nun guys, ma-fill up po sa ma-input po sa computer yung sinulat nyo dito. I-check nyo po yun. After po nun, bibigyan kayo ng number. Pagka kuha nyo po ng number, upo lang po kayo kasi mahaba yung pila. Pag tinawag na po yung pangalan nyo sa releasing, ayun guys, need nyo na pong lumapit doon para kuhanin yung PSA guys. Para kuhanin yung PSA nyo guys, yung PSA. So, ayan yung PSA guys. Yan. And, kailangan guys, dala nyo to. Yan. Kasi hindi kayo makakuha. Hindi kayo makakuha kung wala kayong appointment. Kung wala kayong appointment, basta may dala kayong national ID guys. Kahit saang sulok po ng Pilipinas, kahit saang lupa-lupa yan guys, eto pwede nyo tong gamitin without scheduling appointment. So, ganun lang guys. Ganun lang po kadali kung paano kumuha ng PSA birth certificate gamit ang ating national ID. And guys, pwede po nating magamit ito sa pagkuha po ng, unang-una po ng PSA po na para sa sarili natin, and PSA po para sa anak natin, and PSA po para sa asawa natin, and PSA po para sa ating mga magulang. So, yun guys, yung ating first family. Pero guys, yung pong ating kapatid, then yung ating pong lolo at lola, hindi na po sila covered ng ating national ID. Yung sa first family lang po guys yung covered nun. Basta may dala kayo na ito guys, matik yan, makakakuha kayo nang wala kayong appointment. I-present nyo lang po yan doon sa PSA site na pinakamalapit sa inyo. Then, one day lang guys, makakakuha kayo. One day process lang po yan. Minutes nga lang po nung kumuha ako eh. Ito lang po yung aking ginamit. Kasi guys, meron na po silang memo na pag meron pong national ID, hindi na po kailangan magpa-schedule. Or okay lang po na magpa-schedule, pero kahit wala kayong schedule, tatanggapin na po nila kayo. Pwede na po kayo makakuha, basta meron po kayong ganito. Yan guys, ganyan. Or kahit yung hindi pa po na lalaminate, kahit ganyan lang po, tatanggapin na po nila yan. So guys, kung nagustuhan mo ang video tutorial na aking ginawa, please subscribe my channel. Pahit na rin po ng notification bell. Pa-like and share and pa-comment na rin guys. Thanks for watching. Pa-share po ako. Maraming salamat guys sa panonood ng aking video. Tulungan niyo po ako na mag-grow ang aking YouTube channel guys. Thank you. See you on my next video.